Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang maganda at ligtas na Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas pong muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakikinig sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment, at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Kumusta po mga kamanggagawa? Naway ang bawat isa sa inyo ay nasa ligtas at malusog na kalagayan, lalo na kung kayo ay nasa inyong mga trabaho. And speaking of safe and healthy workplace, isa ito sa mga pangunahing prioridad ng pamahalaan para siguraduhin ang pangkalahatang kapakanan ninyo mga kamanggagawa. At para alamin ang mga programa ng DOLE patungkol sa Occupational Safety and Health Standard, muli nating makakasama maya-maya lamang sa programa ang kinatawan ng Occupational Safety and Health Center, si Sir Jerry Esser. Pero bago tayo tumungo sa ating talakayan patungkol sa OSH program, ito po muna ang hatid naming good news ngayong umaga. Test baby sa Negros Occidental, top-notcher sa Mechanical Engineering Licensure Exam. Determinasyon, tiyaga at kaunting tulong mula sa DOLE ang naging susi sa tagumpay
ni Gerson Osera. Simula bata ay kinakitaan na siya ng interes sa komplikadong pagpapatakbo ng mga makina at kahusayan sa numero. Ito ang nagtulak kay Gerson upang maabot ang pangarap na maging isang mechanical engineer. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga kaukulang kaalaman at kasanayan, ang pagkamit ng kanyang pangarap ay hindi kailanman naging madali. Ngayon, bilang isa ng mechanical engineer, naaalala pa rin ni Gerson kung paano siya pinalaki ng kanyang ina. Habang nag-aaral, tumanggap siya ng part-time na trabaho bilang clerk para magkaroon ng allowance at maitaguyod ang kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral. Bago mag-enroll sa Technological University of the Philippines sa Talisay, nag-apply siya bilang Special Program for the Employment of Students o SPES Scholar at sa kabutihang palad ay napili na maging isang SPES baby noong taong 2018. Ang SPES ay isang Youth Employment Bridging Program ng DOLE na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga may hirap, ngunit karapat-dapat na mag-aaral, out-of-school youth, at dependents ng mga displaced o magiging displaced workers sa panahon ng summer, Christmas vacation o sa anumang oras ng taon para madagdagan ang kita ng pamilya upang matiyak na ang mga benepisyaryo ay makapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Higit pa sa kanyang allowance bilang SPES Scholar, ang mga values ng programang SPES ang nagtuon ng kanyang kaisipan upang maabot ang kanyang mithiin. Ayon pa kay Gerson, hindi lamang siya natulungan ng programa, ngunit sinanay din siya nito na maging handa sa trabaho. Sa kanyang paglalakbay bilang SPES beneficiary, dumaan si Gerson sa isang lubak-lubak na kalsada at nais niya itong magsilbing inspirasyon sa iba pang kabataan na nagnanais na maging inhinyero. Sa kabila ng hirap na mga pinagdaanan, nag-iwan ng ilang paalala si Gerson. Ang unahin ang Diyos sa lahat at alagaan ng mabuti ang kalusugan. Naniniwala siya na kapag nanatiling nananampalataya ang tao sa Panginoong may likha, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ayon kay DOLE Regional Office 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., kahanga-hanga si Gerson bilang dating benepisyaryo ng SPES program. Naging isa sa mga top-notchers ng Mechanical Engineering Licensure Examination dahil na rin sa pagsasabuhay niya ng mga values na ibinahagi ng DOLE sa ibinabahagi ng DOLE sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga programang katulad ng SPES. Ang tamang attitude nito umano sa trabaho ang magdadala sa kanya sa marami pang tagumpay na pinapangarap sa buhay. Good news naman tayo sa Region 3. Pangulong Marcos pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa pamahalaan sa Limay, Bataan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan na nagkakahalaga ng mahigit 340 million pesos sa Limay, Bataan. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng Pangulo na patuloy na magbibigay ng tulong ang kanyang administrasyon sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga tulong na ipinamahagi ay ang 10 nego cart sa ilalim ng Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program o DILP na nagkakahalaga ng 20,500 pesos bawat isa, 920 million pesos na inilabas para sa 200 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced worker o TUPAD program at mahigit 358,000 para sa 71 student beneficiaries ng Special Program for Employment of Students o SPES. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA
na isang attached agency ng DOLE ay nagkaloob naman ng mga oven at toolkit sa mga scholar ng Scholarship on Tertiary Education Program o ang STEP. Ayon pa sa Pangulo, ito ang pagkakataon upang ibalik sa mga mamamayang Pilipino at makapagpasalamat sa kanilang suporta nitong nakaraang taon. Kaya naman, ang isusukli ng pamahalaan ay walang tigil na trabaho upang gawing mas maganda ang buhay ng bawat mamamayan. Bukod sa DOLE, namahagi din ang Department of Agriculture ng 90.1 million pesos para sa pagpapaganda ng Sitio Nazareno, Pulis Farm to Market Road at 180.3 million pesos para sa pagpapatayo ng fish landing facility sa Orani, Bataan. Namahagi din ang pamahalaan ng mga reinforced boat na may marine engines, fishing paraphernalia at fisheries post-harvest equipment na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos na mula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nasa 945 beneficiaries ang tumanggap ng 5,000 pesos na halaga ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations ng Department of Social Welfare and Development at 1,000 family food packs na nagkakahalaga naman ng 777,000 pesos. At DOLE, pangungunahan ang Labor Day sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan, kadiwa at job fair sa buong bansa. Sa pagdiriwang ng ika-121 araw ng paggawa, 3 pangunahing aktibidad ang inihahanda ng Department of Labor and Employment para parangalan ang mga manggagawang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa, ang paggawad ng tulong ng pamahalaan sa mga manggagawa, at ang pagsasagawa ng sabay-sabay na job fair sa buong bansa. Gaganapin ito sa Mayo 1 sa 16 na rehiyon kung saan ang National Capital Region ang pangunahing lugar ng selebrasyon. Sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture, pangungunahan ng Labor Department ang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa upang matulungan ang mga manggagawa na makabili ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Ang kadiwa na pinamumunuan ng DA ay nagbibigay daan sa mga magsasaka upang direktang maibenta ang kanilang mga produkto sa mga mamimili ng walang tagapamagitan at nagbibigay sa kanila ng mas malaking kita habang nag-aalok ng mga dekalidad na produkto sa abot-kayang halaga para sa mga mamimili. Pangungunahan din ng Labor Department ang pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng sweldo sa mga benepisyaryo ng programang TUPAD, Special Program for Employment of Students o SPES at Government Internship Program sa buong rehiyon. Samantala, para mas mabilis ang pangangasiwa ng trabaho, magsasagawa ng magkakasabay na job fair sa iba't ibang SM at Robinsons Mall sa buong bansa, kung saan ang pangunahing job fair site ay gaganapin sa National Capital Region. Hinihikayat din ng kagawaran ang mga naghahanap ng trabaho na maging handa sa mga kinakailangang dokumento sa kanilang aplikasyon, tulad ng resume o curriculum vitae, certificate of employment para sa mga dating nagtatrabaho, diploma at transcript of records. Magbibigay din ng kani-kanilang serbisyo ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DTI, TESDA, Professional Regulation Commission, Department of Foreign Affairs, at Department of Migrant Workers. At nandyan rin ang mga pre-employment service agencies tulad ng Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue, Social Security System, Pag-ibig,
PhilHealth at Philippine Postal Corporation sa nasabing okasyon. Ang selebrasyon sa Araw ng Paggawa ngayong taon ay may temang pabahay, bilihing abot presyo, benepisyo ng matatag na trabaho para sa manggagawang Pilipino. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Mr. Herman Eser ng Occupational Safety and Health Center upang ibahagi ang kanilang mga programa para isulong ang occupational safety and health standards sa mga lugar paggawa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Araw-araw, siguraduhin mong health and safety is your priority. Lalo sa panahon ngayon, dapat siguradong okay ang kalusugan. Kaya siguradong okay ang work performance. Siguradong quality ang trabaho. Siguradong protektado at iwas aksidente. Maging sigurista pagdating sa occupational safety at health. Siguradong okay ang kabuhayan. Siguradong okay ang pamilya at kinabukasan. With OSHC, laging OSH, sigurado. Personal Protective Equipment. Ano ba ang tamang kasuotan kapag nagtatrabaho sa isang construction site? PPE ang tamang kasuotan bilang karagdagang proteksyon kapag gumagawa. Ang hard hat ay proteksyon sa ulo sa nalalaglag na bagay. Safety goggles ay para proteksyonan ang mata. Earplugs ay panlaban sa matinding ingay. At face mask, laban sa alikabok at usok. Proteksyon laban sa init at posibleng pagkagasgas ng mga braso ang long sleeves. Ang gloves ay gamit upang maiwasan ang pagkasugat ng mga kamay. Protektahan ang mga paa sa pamamagitan ng safety shoes. Kailangan din ng reflectorized vest upang madaling makita ang isang manggagawa lalo na kung sa gabi magtatrabaho. Kapag magtatrabaho sa mataas na lugar, huwag kalimutan magsuot ng full body harness. Libre dapat itong binibigay ng employer. May naaayong PPE sa bawat gawain. Siguraduhin lahat ng PPE ay pasado sa standards testing. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa sunog. Ang sunog ay isa sa mga mapanganib na sakuna. Alamin ang dapat gawin. Alamin ang fire exits at emergency hotlines. Tumawag ng tulong. Pag maliit pa ang sunog, patayin ng fire extinguisher. Paglikas, gumapang palabas ng may takip ang ilong at bibig. Pag nasunog ang damit, stop, drop, and roll. Manatili sa labas. Tandaan para sa kaligtasan sa sunog. Alamin ang fire exits at emergency hotlines. Tumawag ng tulong. Pag maliit pa ang sunog, patayin ng fire extinguisher. Paglikas, gumapang palabas ng may takip ang ilong at bibig. Pag nasunog ang damit, stop, drop, and roll. Manatili sa labas. Isang paalala mula sa OSHC. Simpleng ehersisyo sa palaupong pamumuhay o sedentary lifestyle. Sabi nga nila, sitting is the new smoking at ang pag-upo ng matagal ay nakakasama sa kalusugan. Sundin ang mga sumusunod. Ehersisyo sa leeg at balikat.
Ehersisyo sa kamay. Ehersisyo sa likod at legs. Ugaliing gawin itong mga ehersisyo kada isang oras ng pagkakaupo. Ehersisyo sa leeg at balikat. Ehersisyo sa kamay. Ehersisyo sa likod at legs. Isang paalala mula sa OSHC. Ang safety and health sa trabaho ay ating karapatan. Ang safety and health sa trabaho ay ating responsibilidad. Ang pagiging safe and healthy sa trabaho ay ating priority. Ang safety at health sa trabaho ay para sa ating mga mahal sa buhay. Para sa pamilya, dapat iwas sakit at disgrasya. Pagligtas at malusog sa trabaho, pamilya ang panalo. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Para siguraduhin ang pangkalahatang kapakanan ng bawat manggagawa sa kanilang mga trabaho, binibigyang prioridad ng pamahalaan ang patuloy na pagsunod ng mga lugar paggawa sa Occupational Safety and Health Standard. At upang ibahagi sa atin ang mga programa ng kanilang tanggapan patungkol sa OSH, kasama natin ngayong umaga si Sir Herman Eser, ang Chief ng Training and Public Information Division ng Occupational Safety and Health Center. Good morning, Sir Jerry. Sir Tim, sa pangalan po ng aming mahal na Executive Director, Dr. Maria Teresita Cucueco, binabati ko po kayo at ang ating mga tagapakinig ng isang maganda, ligtas at malusog na umaga. Yes po. Sir Jerry, tumungo na po tayo sa ating topic, no, yung mga programa po natin na pang-occupational safety and health para sa ating mga kamanggagawa. Ang una pong katanungan, Sir Jerry, sa patuloy pong pagsigla ng ekonomiya, mas marami na po yung mga kamanggagawa nating pumapasok sa kanilang mga trabaho. Ano-ano po ba yung mga hakbang ang ginagawa ng OSHC para masiguro po na nakasusunod yung mga establishmento sa mga programang pangkaligtasan at pangkalusugan, lalo po hindi pa rin naman po natatapos ang pandemic?
Sir Jerry? Sir Tim, siguro po ay ipapaliwanag ko ang mga ginagawa ng OSHE sa konteksto ng DOLE Occupational Safety and Health Framework para lalo itong maintindihan ng ating mga kamanggagawa. Ang OSHE po ay nasa preventive side ng framework. Kami po ay nasa advokasya upang maiwasan ang work-related injuries and illnesses, pero wala po kaming police or enforcement powers. Nagsasagawa po kami ng mga trainings at information dissemination upang mapangalagaan ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa loob ng pagawaan. Nag-o-offer din po kami ng mga technical services tulad ng work environment measurement upang malaman ang antas ng health hazard sa pagawaan. Biological monitoring upang malaman din natin kung nakaka-apekto na ba sa katawan ng mga manggagawa ang mga hazards tulad ng chemical. At nagsasagawa din po kami ng PPE testing upang masiguro na ang mga PPE or personal protective equipment tulad ng helmets, safety goggles, fall protection harnesses, ay nasa tamang standards bago ipagamit sa mga manggagawa. We also conduct researches on occupational safety and health at ang resulta po ng aming mga researchers ay nagiging inputs naman ng Bureau of Working Conditions sa pagbabalangkas ng mga polisiya at alituntuning pangkaligtasan at kalusugan. Ang mga labor inspectors naman po natin na nasa mga DOLE regional offices ay bumibisita sa mga pagawaan upang siguraduhin na naipapatupad ang mga polisiya at alituntunin. At doon naman po sa kabilang side ng equation ng ating framework, wag naman po sanang mangyari. Pero kung magkakaroon ng work-related injuries and illnesses, ay nandyan po ang ating Employees Compensation Commission upang magbigay naman ng pinansyal na tulong at ibang ayuda sa mga biktima. So ganoon po ang ating DOLE-OS framework. Prevention, enforcement, at compensation. Siyempre po ay pinakamahalaga ang prevention. Kung mapapalakas po natin ang kultura ng occupational safety and health, ay kusa ng gagawa ng mga paraan ang employers at workers upang maiwasan ang work-related injuries and illnesses. Lagi po nating isipin na kahit may makukuhang ayuda mula sa ECC, ay hindi po tayo dapat maging biktima ng aksidente at pagkakasakit dahil sa trabaho. Sir Tim, talaga pong nagbago ang ating work landscape dahil sa pandemic. Nagkaroon tayo ng mga alternative working arrangements, pero ngayon ay bumabalik na tayo sa physically sa ating workplaces. Pero isa din pong gusto namin tingnan, kami dito sa OSHE in particular, ay yung dumami yung nasa gig economy. Halimbawa po yung mga motorcycle delivery men, di ba? Ang dami na po niyan. At sila po ay walang formal na employee-employer relationship at kaya po sila po ay isa sa pagtutuunan namin ng pansin sa OSHE sa mga susunod na buwan. At actually, nag-uumpisa na po kami, inaaral na po namin kung ano ang kanilang occupational safety and health condition at paano po natin matutulungan na maiayos ang kanilang mga problemang pangkalusugan at kaligtasan. Okay. Salamat, Sir Tim. Magandang malaman, Sir Jerry, na talagang nag-uumpisa na po yung ating mga efforts para siguraduhin na mapoprotektahan yung booming industry which is yung gig economy natin ngayon. Kasi sila ngayon yung mga nakakalat sa mga kalye ngayon at sila din yung mga sa ngayon yung sinabi nyo nga po dahil walang employer-employee relationship is very vulnerable po sa maaaring maaksidente po sa paggampan nila sa kanilang mga trabaho. Nabanggit po ninyo, Sir Jerry, kanina na isa po sa mga serbisyong ibinibigay ng OSHE is yung pagbibigay ng mga trainings.
Sa inyo pong datos diyan sa OSHC, gaano po ba karaming establishments yung nabigyan na ng OSH trainings last year at gaano po karaming kamanggagawa natin yung mga nakinabang mula po sa nasabing mga OSH trainings? Okay, Sir Tim, gusto ko lang din pong sabihin na sa pagbibigay ng OSH training ay katuwang din natin ang mga DOLE accredited STOs at ang mga OSNETs na binuo ng ating mga DOLE regional offices sa buong bansa. Pero noong 2022 po, ang OSHC pa lamang po ay nakapagsagawa na ng 678 batches ng OSHC trainings na libre o walang registration fees. Dito po ay nakinabang ang 29,430 participants mula sa 18,849 na establishments. At sa unang kwarto pa lamang po ng taong ito, mula noong Enero hanggang Marso 2023, ang aming tanggapan po ay nakapagbigay muli ng free trainings sa 6,798 participants mula sa 4,822 establishments. Paulitin lang natin, no, Sir Jerry, i-highlight natin yung accomplishment ng OSHC pagdating sa pagbibigay ng trainings ng nakaraang taon. Nakapagsagawa po ang OSHC ng 678 batches for free po. Na libre po. Na libre. Opo. At ang nakinabang dito ay nasa 29,430 participants mula naman sa 18,849 establishments. At ngayong first quarter po ng kasalukuyang taon, meron ng 6,798 participants yung nabigyan ng OSH-related trainings. Libre po ito, no, Sir Jerry, na nanggaling sa 4,822 establishments. Tama po, Sir Tim. Ngayon po yung susunod kong katanungan is about trainings pa rin. Ito po ba ay magpapatuloy na libre niyong ibibigay sa buong duration po ng 2023? At sa anong pamamaraan po ba isinasagawa ngayon ang inyong mga trainings? At paano din po ba makakapag-avail dito yung mga interesado nating kamanggagawa, Sir Jerry? Okay. Ang aming pong mga trainings o pagsasanay ay karaniwang ginagawa naming online upang hindi na kami gumastos sa merienda at tanghalian ng mga participants at hindi na kami sumingil ng registration fees. Sa tingin po namin ay magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na taon, hindi lamang po ngayon 2023, hindi lang din para maiwasan ang mga COVID-19 o ibang highly communicable diseases, kung hindi upang patuloy na maraming makinabang sa aming mga libreng pagsasanay. Ang training calendar po ng OSHC ay makikita sa aming website na oshc.dole.gov.ph kung saan dahil po sa pag-unlad ng teknolohiya ay pwede na din po silang doon mag-register. Pwede din po nilang bisitahin ang aming official Facebook page ng OSHC Quezon City or main office na facebook.com/dole.oshc. At meron din pong Facebook pages ang aming regional extension units na kung saan ay nagbibigay po kami ng updates or additional announcements. Nais ko rin pong idagdag na ang mga participants po natin ay pwedeng pumili kung saang regional OSHC regional extension units po sila gustong mag-attend ng online training. May advantage din po kasi ito. Halimbawa po, kung ikaw ay Ilonggo, maaaring gusto mo na doon ka mag-attend sa training na kinukondak ng REU Region 6 dahil ang mga resource persons natin doon ay ang mga Ilonggo din. Alam naman po natin na kung baga dito sa Maynila ay nagtataglis tayo, doon naman ay English at ang local dialects ang ginagamit nila. Kaya kung kayo naman po ay Ilocano, ay baka mas nanaisin naman po ninyo na mag-attend sa online trainings na kinukondak natin sa Region 1 o Region 2. Apo. Sir Jerry, yung susunod ko pong katanungan parang more on enforcement side po ito.
Ano po ba yung mga nakikita nating usually na paglabag o pagkukulang ng mga establishments patungkol po sa pagpapatupad nitong occupational safety and health standards, at sa paanong paraan po ba natin sila tinutulungan na ma-address yung mga kakulangan na ito, Sir Jerry? Tama-tama po, Sir Tim. Kahapon po ay napanood ko yung briefing ng Bureau of Working Conditions. At ang dalawang nangungunang violations po na nakikita ng ating mga labor inspectors ay ang kawalan ng trained safety officers at first aiders. Marahil po ito ay dahil sa training fees na hindi madaling pasanin ng maliliit na establishments. At ang ibang mga violations na nakita natin ay maaaring resulta lamang ng kawalan ng safety officers na dapat ay nakakaalam kung paano ipatupad ang occupational safety and health standards. Ang marching order po ng ating butihing kalihim, Secretary Bienvenido Laguesma, through our cluster head, Undersecretary Benjo Santo Benavides, ay tulungan ang mga micro-enterprises o yung may mga hindi hihigit sa 9 na manggagawa. Ang ating labor inspectors po ay magsasagawa ng technical advisory services upang sila ay maturuan kung paano mag-comply sa occupational safety and health standards. At ang mga micro-enterprises po na makikita ng mga labor inspectors na walang safety officers ay magiging priority naman sa aming mga libreng training. Kami din po sa ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Philippine Red Cross at iba pang emergency first aid training providers upang magkaroon din po ang mga micro-enterprises ng trained first aiders. Libre din po ito dahil bagamat ang magkoconduct po ay ang Philippine Red Cross at iba pang accredited training providers, ang OSHC po ang magbabayad ng kanilang registration fees. Kaya sana mag-avail yung ating mga kamanggagawa, no, Sir Jerry. Total libre naman ito at magkakaroon sila ng certificate na kakailanganin para po maging safety officer sila. Opo, pero Sir Tim, ang priority po natin dito ay yung mga maliliit at financially challenged enterprises. Sana naman po yung malalaking kumpanya na kayang magbayad ng training registration fees ay wag na po silang makipag-agawan sa ating maliliit na enterprises. Opo. Kumbaga giveaway po doon sa mga mas nangangailangan po na magkaroon ng pagsasanay. Tama po, Sir Tim. Opo. Sir Jerry, nabanggit po ninyo na yung top 2 na violations po o pagkukulang na ating napapansin mula sa establishments is yung kakulangan ng trained safety officers and first aiders. Bahagi po ba talaga ng umiiral nating batas yung pagkakaroon ng safety officer sa bawat pagawaan, at kung ito po ay talagang minamandato sa ating batas, ano po ba yung mga qualifications na dapat isaalang-alang ng ating mga establishments, at gaano po ba karami dapat ang safety officer sa isang lugar paggawa, Sir Jerry? Okay. Sir Tim, ang pagkakaroon po ng safety officer ay required sa bawat pagawaan. Uulitin ko po, sa bawat lugar pagawaan at hindi sa bawat kumpanya. Kung ang isang kumpanya po ay may dalawang magkahiwalay na pagawaan, dapat po ay meron siyang sapat na safety officer sa bawat lugar pagawaan. Sa ilalim po ng DOLE DO 198-18 na ito ang implementing rules and regulations ng Republic Act number 11058 or an act strengthening compliance with the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, ang kawalan po ng safety officer ay maaaring magbunga o mauwi sa multang 40,000 pesos kada araw habang sila ay walang designated trained safety officer. Ang kwalifikasyon po at bilang ng safety officer ay depende naman sa risk level classification ng worker sa lugar pagawaan. Halimbawa po, isang opisina tulad sa opisina ng gobyerno
or kahalintulad na opisina na meron lamang ito po ay mako-consider na low risk, yung ganong klaseng opisina. Okay? At meron lamang siyang 50 workers. Okay? Ang kakailanganin lang po niya ay isang safety officer 1, safety officer level 1, o yung nagtapos ng 10-hour basic occupational safety and health training. Okay? So pagka po low risk, 50 or less, ang kailangan ay isang SO1. Pero kung yung pong opisina ay nag-hire ng isang empleyado pa, naging 51. Pag naging 51 na po siya, ang kailangan na po niya ay isang safety officer level 2. Yun pong nakatapos ng 40-hour basic occupational safety and health training. Pero kung siya naman po ay nasa construction na considered as a high-risk industry, kahit po 1 to 9 lang ang kanyang empleyado, ay kailangan na niya ng safety officer 2. So ganun po, Sir Tim, ang lagi pong basihan ay ang risk level at ang number of workers. Ganun din po, hindi lang sa safety officer, ganun din po sa occupational health personnel, kung ang kailangan na ba niya ay first aider, nurse o doktor. Palagi pong sa risk level at sa number of workers. So ang kailangan lang po nilang isaalang-alang, Sir Jerry, is yung dami ng kanilang manggagawa at yung risk level ng kanilang pinagtatrabahuhan para malaman kung ilan ba dapat yung italaga nilang safety officer. Apo, tama po yan, Sir Kim. Apo. Ngayon, Sir Jerry, kung may nais naman pong humingi ng assistance o may katanungan po ang ating mga kamanggagawa patungkol po sa mga programa at serbisyong hatid ng Occupational Safety and Health Center, paano at saan po nila kayo maaaring makontak? Maaari po silang tumawag sa aming trunk line na 8929-6036 hanggang 39. Yes. Okay, pero sa ngayon po kasi mas ini-encourage po natin ang ating mga kliyente na mag-email. Dahil po pagka po sa email ay documented natin kung kailan sila nagpadala ng katanungan at kung kailan na-aksyonan yung kanilang concerns. Makikita din po namin kung inaksyonan agad ng aming tanggapan yung kanilang mga concerns. Maaari po silang mag-email sa oed@oshc.dole.gov.ph at sa iba pang email addresses na makikita sa aming website na www.oshc.dole.gov.ph. Ulitin lang natin, Sir Jerry, ang trunk line po ng Occupational Safety and Health Center ay 8929-0636 hanggang 39 yan. At maaari po kayong mag-email ng inyong mga katanungan o iba pang detalye ng inyong ire-request sa OSHC sa oed.oshc.dole.gov.ph o bisitahin po yung kanilang website na www.oshc.dole.gov.ph. At this point, Sir Jerry, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, employers, at partner institutions natin na katuwang sa pagpapatibay at pagpapalaganap netong OSH standards. Go ahead, Sir Jerry. Salamat, Sir Tim. Unang-una po ay inaanyayahan ko kayo sa paggunita sa World Day for Safety and Health at Work ngayong April 28. Tuwing April 28 po yung taon-taon ay ginugunita natin ang World Day for Occupational Safety and Health. Ang tema po ngayong taon ay a safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work. So simula po nung nakaraang taon, ang occupational safety and health po ay isa ng fundamental right ng bawat manggagawa. Dati po ay 4 lang yan kasama ang freedom of association and right for collective bargaining among others.
Pero isinama na po na ginawa ng fundamental right ang occupational safety and health. So please join our fun run at 4:30 a.m. of April 28 at the Quezon Memorial Circle in Quezon City. Magsasama-sama po tayo hindi lang sa April 28, kung hindi sa araw-araw or bawat araw sa ating advokasya na palakasin ang kultura ng kaligtasan at kalusugan sa ating bansa. Okay? Maraming salamat po, Sir Tim. Apo, muli maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras, Sir Jerry. More power po at stay safe po. Thank you, Sir Jerry. Maraming salamat po. At magandang umaga sa ating lahat. Yes po, Sir Jerry. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Sir Jerry Eser ng Occupational Safety and Health Center. At kung may mga katanungan po kayo sa mga programa ng OSHC, maaari nyo pong sadyain ang kanilang tanggapan sa North Avenue Corner, Agham Road, Diliman, Quezon City o tumawag sa kanila sa numerong 8929-0636 o mag-email sa oed@oshc.dole.gov.ph. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa Dole Information and Publication Service. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.